Vietnam. 3 oras at kalahati lamang ang layo sa Pilipinas kung liliparin ng aeroplano. Bukas ay aalis na ang ating mga kasama patungo sa Jembempo. Kasama ba ang mga bilanggo? Hindi. Hindi raw natin sila maaaring pagkatiwalang isama sa labanan eh. E paano? Tumanggap ako ng utos na sila ay kailangan dalhin natin sa pinakamalapit na kampo ng mga bilanggo. Marahil mga 2 araw na lakad kung sa tabing dagat tayo magdadaan. E saan pa nga natin daraan mga yan? Yun nga eh. Huwag kong kalimutan. Balik! Balik! Gabi bago tayo makalagpas sa buhok na ito. Makakabila lamang tayo sa bundok na ito eh. Wala tayong peligro. Kailangan nga tayo makalayo sa dagat. Sa kabila ng bundok na yan ay may nalalaman ako isang bahay na mawalang tao. Doon ay maaari tayo magpahinga. Ngunit kaunting ingat lamang. Kailangan ay listo-listo tayo.
Narito tayo ngayon sa kabila ng mataas na bundok na ito. Napakalapit natin sa dagat. Huwag kang mag-alala. Lahat ng mga kawal natin ay nakapaligid. Nagbabantay. Pahinga na tayo. Sige. Saan mo nga yung hayop na bilanggong yung tinatawag ng mata ng pagtulog? Adya ka mo sa mukha? Torbo.
May tama ka pa akin! Paano mo nalawakan? Dave! 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 Lumapit ka sa akin. Bakit ako nagkaganito? Dadalawang taon lamang ang nakararaan, parang kakahapon lamang. Ako'y pinuno ng isang pangkat ng mga makabayang Vietnamese na naghimagsik laban sa mga dayuhang mananakop na Pranses.
Likumin ang mga sandata! Dali! Commander Vin, hanga ako sa iyo. Mahusay kang magparaan. Napakaraming baril at punlo ang ating nasamsam ngayon. Kaya't natitiyak kong masisiyan ang ating mga pinuno ng layunin sa mainam na pagkakatupad mo ng iyong tungkulin ngayong gabi. Lalakarin kong magkaroon ka ng 4 na araw na gantimpalang bakasyon sa iyong nayon. Salamat, Komisar. Ngunit magkakaunawaan sana tayong mabuti. Ito'y ginagawa ko hindi dahil sa ako naghihintay ng gantimpala. Makita ko lamang malaya ang ating bayan sa lahat ng uri ng pag-api. Maging sa mga taga-ibang bansang mananakop o taga rito sa ating iba pa. Ay tama ng gantimpala para sa akin. Kahit na, malaking utang na loob sa ito na layunin. Huwag na ninyo akong isali sa politika, Komisar. Ipinakikiusap ko sa iyong matagal na ituring lamang ninyo kung isang sundalo na nakikipaglaban para sa kalayaan ng kanyang bansa. At wala na. Ako ang nagsasalita. 4 na araw ang iyong magiging bakasyon. Ang malalim na pag-iisip ay kinakailangan upang pag-ugma-ugmay ng mga bagay-bagay na hindi maaaring mangyari. Mga hindi maaaring mangyari ni isip mo? Ano yun? Kung paano maaaring gawin lubi ang mga buhangin ito nang maitali ko sa araw nang mapigil ko ng pagtulog. Bakit? Sapagkat ayaw kong dumating pa ang gabi. Alam ko. Ang paintulot sa iyo na 4 na araw ay tapos na. Mamayang gabi, aalis ka na naman. Bin. Ako'y nagsimula lamang buhay ng mabili. Sa 4 na araw na ikaw ay naririto. Ngunit, bukas. Aba, mahirap din naman itong kalagayan ko. Lalo-lalo na sa isang lalaking katulad ko. 2 ang aking pag-ibig. Ha? Ikaw at ang ating bayan. Kailangan ipagtanggol ko kayo kapwa sa digmaan. Ako rin ay kasali sa tahimik ng digmaan dito sa ating natin. Bakit? May digmaan din ba rito? Oo. Katulong sa pagtuturo sa mga tao. Paghahanda ng panibagong palakad na darating. Na inaasahan kong siya makaluluna sa lahat ng ating suliranin. At malaki aking painiwala sa bawat ilusang ito. Kilusan, patakaran. Na lamang ang paksa ng usap-usapan dyan sa buong nayon. Hindi ko gusto. Hindi ako sangayon. Ano? Hindi ka sangayon sa kilusang lahat ay pantay-pantay? Walang mahirap, walang mayaman, walang Panginoon, walang alila, walang alipin, at walang kape? Huwag kayong masyadong makikinig dyan sa mga politiko. Madudulas ang dila niyan. Aba,
Ito hindi bulaklak lamang ng mga salita. Ang mga patakaran ay galing sa libro. Galing sa libro. Oo. Marahil sa libro, magandang basahin. Ngunit kung gagawin na, mahirap yan. Bakit hihirap? Bakit hihirap? Bakit hihirap? Halika. Halika. Bakit mo ba kinakaladkad? Hindi pa sinasagot ang aking tanong ah. Bakit nga ikaw mo hihirap pairalin na aming bagong patakaran? Kaya nga kita dinala rito ay upang ipaliwanag sa iyo ng maliwanag na maliwanag. Nakikita mo ba yan? Oo, mga palay. Pare-pareho ba ng laki? Hindi nga. Eh, ano bang pakialam ng palay sa ating usapan, ha? Yang palay ay isang napakagandang halimbawa. Ang binhi ng palay na yan ay nanggaling sa isang sako. Inihasik sa iisang lupa, inararo ng iisang araro, ng iisang kalabaw, at ng iisang magsasaka. At ang maitanim ang punla ng palay na yan, ay dinilig ng iisang ulan, sinikatan ng iisang araw. Ngunit nang lumaki, ayan o, pare-pareho ba? Ang bunga ng iba ay hitik na hitik. Samantalang ang iba naman ay payag-paging, ang laman ay ipa. Lan, yan ay katulad din ng tao. Kahit nabigyan mo ng iisang pagkakataon, siyempre yung matalino at masipag ay madali ang pag-unlad kaysa mapurol at tamad. Katulad ng kahoy, hindi lahat ay pantay-pantay kahit iisang edad. Ang iba'y malaki, ang iba'y maliit. Ang mga isda sa dagat, ang ibon, kahit na bungang kahoy, merong matamis, merong maasim. Hindi ba? Ngayon, bakit nagkaganon? Sapagkat talagang hindi itinakda ng tadhana na ang lahat dito sa balat ng lupa ay magkapantay-pantay at magkakapareho ng laki. Hindi ba? Ngayon, paano mo ako paniniwalain sa inyong patakaran? Yung bang matataas upang pagpantay-pantayin, kakaritin sa ibabaw at yung matigas-tigas ay pupukpukin ng martilyo? Kaya ba kayo naniniwala sa banderang ganon? Ha? Ganon ba? Paano? Paano ninyo pagpapantay-pantayin ng lahat? Paano? Sabihin mo. Kung sa bagay, may katuwiran ka. Pero kailangan turuan natin ang mga tao. Baitang-baitang. Napakaraming baitang ang gagawin ninyo yan. Hanggang langit. Ay nako, huwag na nga natin pagtalunan. Makikita mo na lamang. Inuumpisa ng pamahalaan sa tunay na gawa ang mga patakaran sa libro. Tingnan natin. Ngunit, bakit yan ba pinag-uusapan natin dalawa? Ang pag-usapan natin ay tungkol sa atin. Alam mo, sa ulit, pag nakahingi ako ng bakasyon, ay hihingi ako ng matagal-tagal. Alam mo kung bakit? Oo. Sapagkat nais ko rin ang makapiling ka na higit sa sapat na araw lamang. Hindi ganon. Eh ano? Hihingin ko sa nanay at tatay. Napakasal na tayong dalawa. Total, wala kang magulang. Hindi ka mag-anak, wala ka. Ang nais ko ay, doon ka na sa amin tumira. Ha? Bakit? May nasabi ba akong masama? Hindi mo ba nagustuhan yung sinabi ko sa iyo? Lahat. Bakit? Bin, ang tanging panaginip ko sa buhay ay ang maging kabiyakan ng puso balang araw. Ang pangarap na yan ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ngunit, simula ng digmaang ito, ay nawawalan na ako ng pag-asa. Sa tuwing makikita kong eroplanong kalaban na lumilipad, ay nadudurog ang aking puso. Sa pangambang, ako'y magiging balo bago ko magkasal.
Bawat putok ng baril ay isang pinting ng buhay ang namamatay sa aking puso. Commander, mari ba hong makusap kayo ng sandali? Ano yun? Huwag niyo ikagagalit siya na itong itatanong ko. Ito'y para sa ating kabutihan naman. Huwag tayo mag-usap ng paligoy-ligoy, Teniente. Ano yun? Dahil ano sa ating mga sundalo lagi na lang hong tinatanong sa akin kung bakit yung ating pangkat ay priming nasusuong sa ganitong panganib. Samantala yung pangkat ng kasapi ng layunin, wala akong ginagawa, kundi magpalamig-lamig lamang ho. Huwag mong intindihan yung mga politiko. Unahin na muna natin ang pakikipaglaban upang ipagtanggol ang ating kalayaan. At pagkatapos, ay saka natin harapin ang mga politiko, Teniente. Yun nga ho mahirap, Commander Bakit? Kung tayo padala ng nakakata sa atin sa mahigpit na labanan, malamang mamatay tayong lahat. At hindi na tayo makabalik. Paano natin sila harapin? Katulad nga nang nangyari sa aking kamay. Tingnan nyo, yung isang nakaraan ito. Hindi pa humagaling. Narito na naman tayo sa labanan. Mainit ang matanda sa atin Dahil ayaw tayong sumapi sa kanilang layunin. Sinabi ko na sa iyong unahin na muna nating makamit ang ating kalayaan. Natatakot ka bang mamatay para sa iyong bayan, Teniente? Hindi ho, Commander. Naghihintay po ng inyong utos. Sabihin mo sa mga bata, dali-dali na ang trabaho. Malapit na dumating ang kalaban. Maasahan niyo po. Commander, mag-ingat kayo. May nagbabantay sa ating aso.
Ikumin ang mga kahon! Ikumin ang mga kahon! Sunugin ang mga truck! Minamahal kong Pin. Patuloy ang agos ng tubig sa bati. Patuloy din ang pag-ikot ng gulong ng buhay. Mahigit sa 1 taon na ngayon na nakalilipat. Sinulat ko ang diyang na ito kalakipang pangambang. Baka hindi makarating sa iyong mga kamay. Kung pala rin na ito'y matanggap mo, alalahanin mo araw at gabi. Ako'y nananalangin sa Diyos na naway bumalik ka sa akin ng walang kapinsalahan. Samantalang, ikaw ay nakikipaglaban at nagtatangulang wala sa buhay. Dito naman sa atin ay pinasimula na ang mga patakaran laban sa mga taong may lupat kariyarihan. Salamat na lamang sa patakaran ito. At makakamit na ng mga may hirap ang matagal nilang mitihin. Upang may taguyod ng patakaran ito, ay kinakailangan puksain ang lahat ng mayamang may ari-arian. Sapagkat sila ay nakahadlang sa mga mithing ikabubuti ng mga mabubuti. Ngunit, kahit na itinataguyod ng pamahalaan ng ganong patakaran, ay malaking aking paniniwala na ipagtataguin lang iyong ama't ina. Kahit na sila yung mga proprietaryo, sapagkat lubos ang kanilang pagtulong sa mga maghihimagsik at hindi lang pinagsamantalahan ang mga manggagawa at magsasaka. Ang sayo'y nagmamahal at hindi nakalilimot lalo. Commander! Oy, ano ba, komisar? May dala akong utos galing sa headquarter. Kailangan sumama ka sa 2 taong to. Ngunit ako'y sundalo, ang utos na ito'y galing sa pulis. Wala akong magagawa. Ako'y sumusunod lamang sa utos ng mga nakatataas. Tama ba kayo o hindi? Ang ating hinaharap na gagawin ngayon ay malaking hakbang sa ating layunin. Ang mga maliliit ay magkakaroon ngayon ng karapatan laban sa mga mapagsamantala. Aalisan natin
wala ang pagkakantay-pantay ng lahat. Ano ka ba? Hanggang magkaroon ng lupa? Nakakanta ka ng mga sikretan, hindi ka sumisigaw eh. Lagot ka! Gabo! Ha! Baka na mga ape! Baka kayo mga ape! Ngayon, ay uumpisahan na natin ang paglilitis. Pangalan! Oh! Pangalan! 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 Oh! Pangalan! Lipuli ng mga nangapi! Lipuli! Huwag kayong mapusok. Ipaubaya ninyo ang katarungan sa hukuman ng bayan. Hoy! Ikaw matanda! Sagutin mo ang aking mga katanungan. Ano ang pangalan mo? Kaibigan. Ikaw ay hindi namin kaysa. Wala kang karapatan tumawag sa akin ng kaibigan. Ilakas mong matanda, hindi ka namin marinig! Ang pangalan ko po ay Ngien Banlong. Lan, ipakisulat ang kanyang isasalaysay. Lan! Lan! Tulungan mo kami! Tulungan mo kami! Ilang taong ka na? 6 na po at 5 taon pong gulang. Ano ang hanap buhay mo? Ako po ay magsasaka. Ayon dito sa aming talata ay napakarami mo ng ari-ari ang lupa. Ngunit tagpapayaman ka pa ng katakot-takot. Maaari mo bang ipaliwanag ito sa bayan? Buhat pa po sa aming mga ninuno, ay sadyang may ari-arian na po ang aming angkan. Hindi po kami biglang yaman. Kung kaya nga po kami nakaririwasa, ay dahil sa pagpapatulo ng sariling pawis. Hindi po buhat ito sa pagsasamantala sa kapwa. Higit pa ba ang iyong pagsisikap at pagpapatulo ng sariling pawis kaysa sa mga manggagawa na gumagawa sa inyo? Marami pong uri ng paggawa. Bakit napakayaman ninyo? Samantalang inyong mga manggagawin napakahirap rin, ha? Sapagkat pinagsamantalahan ninyo! Dinaya ninyo! Lipulin yung mga mapagsamantala! Lipulin! Yan ang tama. Dinaya ninyo! Inalipin ninyo! Bago ipalam sa lahat ng hukuman ng kanyang hatol, ay hinihiling ko sa lahat ng narito na kung sino man sa inyo ang nakakaalam ng kanilang kataksilan, ay pumagitna at isalaysay ang inyong sumbong. Binibigyan ko kayo ng babala. Ang sino man na nakaalam ng kanilang kataksilan at hindi nagsumbong, ay magiging kahalig kayo ng kanilang kataksilan. Ngayon, sino sa inyo? Sino? O ano ba, magsisiplong ka ba o hindi? Gusto mo bang madisgrasya? Ano, magsisiplong ka ba? Ah, ito na nga magsisiplong! Pumagit na! Tanda, nakikilala mo ba ako? Oo, T. Natatandaan mo kung paano ako'y nag-aalaga ng iyong mga bakat kalabaw
May ilang taon nang nakakaraan. Isang araw ay nakawala ang isa sa mga kalabaw na inaalagaan ko at nandira ng halaman ng iba sa bukid. Pagkatapos kang pagbayari ng kapinsala ang ginawa ng hayop ay kinagalitan mo ako. Pagkatapos binugbog mo pa ako. Napagalitan nga kita. Ngunit hindi naman kita sinaktan. Nalalaman mo namang yun ay iyong kasalanan. Kung kaya nakawala iyong kalabaw. Umalis ka upang manligaw sa kabilang layo. Ngunit hindi mo man lang itinali yung hayop. Natatandaan mo pa ba kung gaano kamahal ang ibinayad ko sa perjuisyong ginawa ng kalabaw na inaalagaan mo? Pinagalitan mo na ako. Ngayon, ichichismis mo rito ang sarili kong pamumuhay. Malupit ka matanda! Ate! 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 Yun ang Pangulo! Ito pa ang isa! Malaking galit ito sa mga taong yan! Tawag ko. Anak ko, Itay! Salamat, anak ko. Huwag mo kong tawagin, anak! Ako yung punyo lamang. Hindi kita kinikilala, ama! Pinagsisisihan kong nakilala kang magulang ng mga nakaraang taon. Ako'y anak ng isang mahirap na magsasaka. Kaya't ako'y walang anumang kaugnayan sa inyo. Anak ko, wala namang kaming nalalamang nagawang kapinsalaan laban sa iyo. Bakit? Huwag mo akong tawagin, anak! Huwag! Kailanman! Sinasabi mo na wala kang kapinsalang nagagawa sa akin. Bakit niyo ako inampon? Bakit? Upang alipinin ang walang bayad. Anak ko, bakit napakawala mong utang na loob? Nakalimutan mo na ba ang mga gabi at araw nang ikaw ay may sakit? Halos dugo na ang iluha ko kung ikaw ay kinakagat ng lamok. Binabantayan kita. Inaruga kita. At ipinananalangin ko nga kung ang mamatay. Mabuhay ka lamang. Ito ba, anak? Ang igaganti mo sa amin. Magtigil ka! Magtigil ka sa amin! Inay, Ano, ayaw mo? Ay, ito para magsusuplong!
Hoy, tanda! Sino ako? Kiwe, ikaw ang aming kapitbahay. Nakahati sa aming mga bukle at pagkain. Pinibigyan ko ng salapi at mga damit ang iyong mga anak kung sila ay nangangailangan. Nalalaman mo ba nang dahil sa'yo'y namatay ang aking anak? Hindi totoo yun. Hmm? Pinatay mo ang aking anak. Ngayon kung wari ay hindi mo nalalaman? Ang aking anak ay nagkasakit ng malaba. Nagpunta ako sa inyong bahay upang manghiram ng pera at bibili ng gamot. Pinagmalakihan mo pa ako? Hindi totoo yan. Walang puso. Napaghintay mo pa ako ng matagal. Ganong nalalaman mo na ang aking anak ay naghihingalo na? Nang ako'y umuwi ng aming bahay, ang aking anak ay patay na. Namatay siya sapagkat hindi mo ako pinagbigyan ng madaling at. Hinihiling namin na buhay ang ibalik sa buhay na inutang nila. Patayin ang mga api! Patayin! Patayin! Patayin ang mga api! Kiwe, bakit ka nagsisinungaling? Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Ginoong Pangulo, mga kasama, itong lalaking si Nguyen Banlong ay pinanganak sa angka ng mga Mandarin. Noong kabataan niya, siya ay pinadala sa ibang bansa at ipinapag-aral sa paaralan ng mga dayuhan. Kayong lahat na nandirito ay alam nyo kung anong pag-uugali mayroon ng mga taong ganyan. Nang sumiklab ang himagsikan, ang taong ito ay nagbigay ng kanyang mga inani sa mga manghihimagsik. Bakit mga kasama? Dahil ba siya ay isa sa atin? Hindi mga kasama. O dahil basta siya ay isang makabayan. Lalong hindi mga kasama. Ginawa niya yun upang mapagtakpan at mabalot ng pagbabalat kayo ang kanyang mga buktot na hangarin. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo. Ang lahat po namin manggagawa. Ang siyang pinakamataasang sahod sa buong nayong ito. Wala po akong taong pinagsamantalahan. Kayo ay nandirito upang hatulan ng bayan, hindi upang magsinungaling. Sa harap ng maraming katotohanan, ang taong ito ay mayroon pang mukha upang ipagsanggalang ang kanyang sarili. Anong palagay niya sa atin? Tayo ba ay pawang bingat bulat? Tayo ba ay sinungaling? Siya ang sinungaling. Siya ang mapagsamantala. Patayin! Huwag nang patagalin yan! Patayin! 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 Wala na tayong katarungan! Ayon, sinihiling ko sa hukumang bayan na ang hatol sa mga taong ito ay batay sa mga sinalaysay ng mga taong pinagsamantalahan. At hinihingi ko ng parusay gawing marin upang huwag silang tumarisan. Ngunit, upang wala silang masabi, ay hinihingi ko sa kanila na ipagtanggol nila ang kanilang sarili. Ayon, magsalita ka. Nakita nyo na? Napakalakas ng katibayan! Ang kanilang pagwawalang tibo ay nagpapatunay ng pagkakasala ni hindi makapagsalita. Ibinalik ako sa aming ngayon. Na ngayon sakop na ng bagong pamahalaan at pinaiiral na ang kanilang mapaglinlang at makamandag na layunin. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Ako ang magsasalita. Bin!
Servin, sundalo, opisyal, commander, anak ninyo yun, Banlong. Ako'y magsasalita. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa aking ama, sa aking ina, at sa ating bayan. Hoy, ito'y hindi nararapat. Mali sa reglamento. Ang mga nasasaktala ay ayon ang pagsangkalang ang kanilang sarili. Inaamin sila ay nagkasara. Kaya't wala kang karapatan. Wala akong karapatan? Oo, Saan ako walang karapatan? dito sa hukumang bayan. Dito sa gitna nitong mga taong pinalakan ko? Sa gitna nitong mga taong pinagpuhunan ako ng buhay upang ipagtanggol sa digmaan? Dito sa tinatawag ninyong hukuman ng bayan, paglilitis na walang kinikilingan, dito walang karapatan. Ang isang anak na ipagtanggol ang kanyang mga magulang na inyo lang hinatulan bago ninyo linitis. Huh? Mga kasama, naniniwala ba kayo sa mga saksi? Mga saksing buhat na pulay nalalaman ninyong malaki ang paggalang at pagmamahal sa aking mga magulang na kung kaya lamang nagsalita ng laban sa kanila ay dahilan sa tinakot ng mga taong katulad nito. Pagwadya! Huliin ang tao na yan! Ilan nyo rito! Bakit? Natatakot kayong hubaran ng katotohanan ng inyong pagbabalat kayo? Natatakot kayong malaman ng madla na itong tinatawag ninyong paglilitis sa walang kinikilingan ay isang malaking kasinungalingan? Kasinungalingan? Upang malaman ang lahat ng taong narito na ang hukumang ito ay makatarungan. Sige, magpatuloy ka. Balik kapag hindi mo napatunayan ang iyong mga sinawi, tandaan mo, higit na parusa ang iyong kakanta kaysa sa iyong mga magulang. Mga kasama, lahat sa inyong humawak ng sandata at namuhura ng buhay para sa ating kalayaan, utang na loob, pakitaas lamang po ninyo ang inyong mga kamay. Pakitaas lamang. Ano? Sa dami ninyong yan ay tatatlo lamang? Kayo, mga kurado. Kayo, Ginoong Pangulo, hindi kayo lumaban? Anong ginawa ninyo? Nagbigay din ba kayo ng lahat ng inani sa inyong mga ari-arian? Namuhunan din ba kayo nung kaysa isang anak, katulad ng aking amatina? Wala kayong ginawa? Anong karapatan meron ng mga taong ito upang gumawa ng ganitong uri ng paglilitis? Mga kasama, ipinapangako ko sa inyo at isinusumpa ko na ipagpapatuloy ko ang pakikipaghamok. Ngunit sa ulit, ang aking mga sandata ay harap ko sa mga taong katulad na gumagawa ng paglilitis na ganito. Ginagamit at sinasangkalan ng inyong pagkatunay na makabayan upang makapagnakaw, makapanakot, makapamatay sa mga anak. Inihayag ng mga taong bayan ang kanilang galit at puot sa mga mapagsamantalang kalaban. Ang hatol ko ay kamatayan upang sila ay huwag ng pamarisa. Ano, sangayon kayo? Mami. Mga kasama, hinihiling ko sa inyong huwag sa ating pabigla-bigla sa pagbibigay ng hatol sa pagkakataong ito. Bilang kasapi ng hukumang bayan, ay kailangan mag-ingat tayo sa ating pagkukuro-kuro. Alalahanin natin na ang mag-anak na long ay nakatulong ng malaki sa himagtutan. Sino dito sa atin ang nakagawa ng ganoon? Sa lahat ng ating kilusan, ay taos-puso ang kanilang pagtulong at pagsangayon. Sino ang nagpakain sa mga girilya sa loob ng maraming taon? Sino ang nagbigay ng lahat ng ani sa kanilang bukid? Sino? Ngunit Lord, sila ay propetaryo. Kalaban natin. Ipalagay na natin, ang anak na lalaking kapitan ay bayani ng mga tao. Hindi natin dapat limutin ang kanyang mga tagumpay. Mga kasama, ibilang ninyo ito sa inyong pagkupuro-puro. Ang inyong pangangatwiran ay nahahaluan ng panariling damdamin. Laban sa ating patakaran na walang may katarungan kung hindi ang ikabubuti ng karamihan. Nakalimutan mo na ba na sa lahi ng mga propetaryo ay hindi maaaring umira ng kabayanihan at pagkamakabayan? Iniharap ng mga tao ang mga manggugoyong iyon dito sa hukumang bayan, hindi upang ipagsanggalang natin, kundi parusahan. Ang bayan ay laging may katwiran. Hindi sila maaaring magkamali. Ngunit,
Kayo rin ang may tulo ng taong bayan ay katulad lamang ng pangkat ng kalabaw. Tanging layunin lamang ang may katuwid at karapatan. Sa makatuwid, ang hatol ng taong Sa bayan... pagkakataong ito, ang kilos at naisin ko ay kilos at naisin din ang layunin. Paalam na pangatuwin ninyong ginagamit. Lan, ang pangatuwiran ng kanyang ginagamit ay pangatuwiran ng layunin. Ang layunin ay hindi nangangatuwiran ng pahalang, hindi kailanman. At tungkol naman kay Commander Ben, siya'y nagtagumpay sa larangan ng digmanan dahil ba sa siya isang batapang na lalaki? Hindi. Siya'y nakilala ng bayanan dahil sa kanyang mga kawan na pawang anak ng mga maralitang magbubukid. Kung siya ba'y nag-iisa, maaari ba siyang magtagumpay? Lan, ito na ang panahon ng pagtutunggali ng mga maralita laban sa mga mapagsamantala. Hinihiling ng hukuman na iwaksi mo ang iyong panariling damdamin at ilaan ang iyong buhay, kaluluwa at katawan sa layunin. Parurusahan ng may pit ang sino mang sasalungat sa atin. Ito ang hatol sa mga nasakdal, kamatayan. Ang hatol sa inyo ay kamatayan. At ngayon na, meron kayong huling kahilingan? Tandaan lamang ninyo ang aming libingan ng kahit na isang krus na kawayan. Huwag! Pabayaan ninyo ako. Huwag kang matakot, mahal ko. Minsan lamang mamatay ang tao. Tutal, matanda na tayo. Mabuhay man tayo, mabubuhay tayong parang hayop. Ito'y hulog na sa atin ang langit. Kaya ang ating anak ay bigyan na natin ng pagkakataon na maipagmalaki ang kanyang ama at ina na namatay ng dahil sa bayan. Paniwalaan mo ko. Ginawa ko ang lahat kong makakaya. Hoy, ano ka ba? Bakit hindi bigyan ng kahit na tubig? Nakita mo nang walang malay tao, ah. Ano? Tatanga-tanga ka pa dyan, di ka kumilos. Hindi maaaring umatlang ang isang tao laban sa kabubuti ng karamihan. Ngunit minamahal ko siya. Iniibig ko siya. Hindi ba ninyo nalalaman? Ako'y tao. May puso. May damdamin. Hindi na walang ginagawang masama sa inyo. Wala na intindihan nyo. Wala. Wala kang karapatang umibig. Ang walang halagang damdaming iyang katulad ng pag-ibig at pakisama ay napabagay lamang sa mga taong kulang ang pag-iisip at tulad ng sumasalungat sa atin. Ikaw ay isa sa mga pinuno. Wala kang karapatan ipauna mo ang iyong sariling damdamin sa kapakanan ng marami. Yang si Vin ay nasa panig ng mga mayroon. Ang mga sandaling ito ay mahalaga lang. Mamili ka. Isang lalaking kaaway o kami at ang bayan? Paalaman ako. Salamat na lamang at wala kang malay tao. Pagpalain ka nawa ng Diyos.
ay lalakad ng paikot sa hukay. At ang bawat isa ay magtatapon ng lupa hanggang ang mga salarin ay may baw ng buhay. Ihanda ang araro. Anong mabuti nating gawin sa kanilang anak? Pagkatapos ng kanyang talumpati kanina, patayin na rin natin. Mapanganib kung siya papatay na natin ngayon. Siya bayani pa sa mga tao, lalo na sa mga taga-bubi. Maaari ba akong makapaglungkahi? Bakit hindi ka bayan? Pahirapan sa pamamagitan ng paggawa. Papagkargahin ang mabibigat na kasangkapang ihahatid natin sa Jenbenpo. Sa ganoong paraan, ay makalilibong ulit niyang hihilingin ang kanyang kamatayan sa araw-araw. At makikita nila ng paghihirap ni Commander Bill. Sa ganoong paraan, ay mapatutunayan din natin kung hanggang saan ang kanyang katapatan sa ating layunin. Bawat tao, bata, matanda, lalaki at babae ay mahalaga sa atin ngayon. Wala tayong pakinabang sa taong patay. Jam, ikaw ay isang tunay na pinuno. Trabahong alipin kong ganon. Yayamang napag-usapan na rin lamang natin ang tungkol sa pagdadala ng mga kargamento sa Jenbenpo sa Makalawa. Ay sasama ka. Ikaw ay sasama rin upang makatulong kita. Ang mga sibilyan, kadres, at mga sundalo ay patutulungin din natin sa pagdadala ng kargamento sa labanan. At upang lalong madagdagan ang mga kargamento, ay patutulungin din natin pati mga bilanggo. Magaling. Paghati-hatiin natin sila. Tatlo sa bawat pulutong. At sa bawat bilanggong tatakas ay ang dalawang natitira ang mananagot. Tama. At sa bawat pulutong naman, Ay isang pulutong din ang mananagot. kaya nakatitiyak tayo. Na walang tatakas, maliban na lamang kung nanaisin niya na magtusa ang kanyang kasamahan at dahil sa kanya. Magaling. Yan ang ating gagawin. Ang pagpipilipit sa katarungan sa paglilitis at karumal-dumal na parusa na sinapit ng aking mga magulang at ng marami pang ibang mamamayan. Ang paghahati-hati ng mga angkan, magkakamag-anak, magkakapitbahay at magkakaibigan ay matagal ko nang nabalita. Ngunit hindi ako makapaniwala sapagkat walang taong may kaluluwa at takot sa Diyos ang gagawa ng ganon. Nang mabatid ko ang katotohanan, ay huli na ang lahat.
nakapagtataka. Hindi ko maunawaan. Anong lakas ang nagpapalakad sa mga taong ito? Umaakit ng bundok, tumatawid ng napakaraming ilog. Sugat-sugatan na ang mga paa, ngunit patuloy pa rin ang awitan kong gabi. Lagi na lamang umaawit at sumasayaw. Bakit? Apoy Apoy? ng bagong impyerno. Tama nga, may katwiran ka. Ang mga taong ito ay mga kampo ni Satanas. Hindi lahat. Ang karamihan sa kanila ay talagang tunay na makabayan. Ang iba naman ay napupukpok na lamang sa paniniwala sa demonyo. Ang matuwid na kapalaran ng tao ay ginuguhit ang paliko-liko ng Panginoon Diyos. Hindi kita maunawaan, kaibigan. Balang araw ay maunawaan mo rin. Mabuhay na lamang tayo sa alaala at sa paniniwala na ang magpunla ng masama ay masama rin ang inaani. Nagtatawa na naman ang hayop na yan. Tulog. Gabi-gabi na lamang, nakabubulahan. Dito sa bagong impyerno, ang isang tao ay sa panaginip na lamang maaaring tumawa. Lan, ako'y natutuwa dahil sa tayo magkakasama. Napakabuti ng pagtupad mo ng iyong tungkulin. Masaya lahat ng ating mga kasama, lalo-lalo na ako.
Halang! Habulin siya! Madali! Ibalik niyo siya ng buhay! Ulol! Makikita mo! Ang lahat ay papalo ng tig-isa upang may tatak sa kanyang utak at laman ang lakas ng ating pagkakaisa. Dan, sapagkat ikaw ay isa sa mga pinuno, ikaw ang unang-unang papat. Lan, marami pang magsisipalo. Nasusunod sa'yo. Naghihintay kami. Maingay. Kailangan ka mo. Tulungan mo ako. Obi, bakit ba nangyayari sa ating itong bagay na ito? Ito'y hindi totoo. Ito'y isang masamang panaginip lamang. Obi,
Obin, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, aking mahal. Ako'y maling-mali. Tanging pag-ibig mo lamang ang nagbibigay sa akin ng pakiramdam. Tanging kong katawan at kaluluwa. Ako'y litong-lito. Obin, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ang aking pag-ibig, puso at pagmamahal ay pinatay mo na. Inilibing mong kasama ng aking ama't ina. Tatanawin ko sa iyong malaking utang na loob. Kung simula ngayon ako'y hindi mo nakakausapin, huwag mo na akong lalapitan. Utang na loob, umalis ka na. Mahal ko. Umalis ka na! Ikaw pala. Hinahanap kita. Bakit? Anong nangyari? Wala. Anong ginagawa mo rito? Pinapanood ko ang batis. Napakaganda. Bati, siyang iniisip mo. Bakit ka ba nagpapanggit ng ganoon? At tinatatwa mo? Kung siya man nasa isipin malayo sa maganda aking alaala. Galit, pagkamuhi. At pagmamahal? Nakalilimot ka, Cham. Na ako isang kadre, isang pinuno. Ano mang pag-ibig na mayroon ako kung mayroon man, ay kailangan ko sa ating layunin. Tinatawag mo ba ang iyong sarili na isang pinuno? Ha? Oo, alam ko nagpupunyagi ka. Ang katotohanan niyan ay tila nga lumalabi. Noong patayin ng mga magulang ni Vin ay pinagmasdang kitang mabuti. Hindi wasto, nagkukulang ka! Sana ko nagkulang, Cham. Hindi ba tamang pagkakaganap ka sa akin tungkulin? Nagkulang pa ako sa pagpalakas ng loob ng mga tao kung humihinang ka ng trabaho? Hindi ba tumpak ang gawain ko bilang isang kadre? Hindi ba ako sumasayaw o umaawit? Pati pakipaghating yung puso, pag-ibig at pagmamahal sa lahat ng lalaki tulad ng nararapat? Yan ba'y nagawa o ginagawa mo? Hindi ka makasagot ng tapatan, ano? Hindi ka na nakutyang tawagin ang iyong sariling isang makabayan? Samantalang ang iyong pag-ibig at pagmamahal ay pag-aaring sarili na ni Vin. Ang iyong puso ay alipin ng kalaban. Hindi ka na nakutyang tawagan ng iyong sarili isang kabayan. Samantalang ang iyong pag-ibig at pagmamahal ay pag-aaring sarili na ni Vin. Ang iyong puso ay alipin ng kalaban. Mi, do, fa, mi, re, do, si, do, re, sol, sol. Do, mi, re, fa, mi, re, do, si, do, yo, a, mi, do, ko, chung, ta, yo, do, do, que, do, gan, do. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ginupitan mo ako? Sa pagnanais kong makaganti sa iyo ng utang na loob, nang maski na papano'y ginupitan kita. Ito lang mga kinagisnan kong gawain sa buhay. Magustuhan mo sana. May gunting ka? Hindi ba bawal yan? Saan mo kinuha yan? Ninakaw ko sa isang sundalo na ako'y bilanggo na. Kung nakuha ko sana pati yung suklay, edi lalo maganda yung gupit mo. Nagising eh. Mabuti pa, itapon mo na yan. Baka maghimit siya pa ng buhay mo yan, ah. Huwag. Ito lamang ang tanging kong pag-asa. Ito ang aking kinabubuhay nung ako'y malaya pa. Kaya kung hindi ko na matiis ang mga parusa sa akin, ito na rin ang aking kamamatay. Bakit ka ba naging bilanggo? Kalabang ka ba ng kanilang layunin? Layunin? Ano yun? Hindi mo alam? Hindi ko alam. Ay, bakit ka naging preso? Isang araw, ako'y may ginugupitang tao. Hinuli. Kalaban daw. Kaya pati ako, eto. Tagumpay ang ating lakad. Natitya kong magbabago ang takbo ng labanan dahil sa ating may tutulong. Mga kasama, tumito na muna tayo hanggang sa pagbabalik ng ating sugo sa ating mga kasamahang nasa labanan. Hoy! Ikaw! Susot ka naman sa dilim na yung pinanggalingan. Isang hayop na pagod na walang kinabukasan. Ano pang lalabing sa iyo? Ang aking kaluluwa. At isang bagay na hindi maunawaan ng mga taong katulad ninyong walang paniniwala at takot sa Diyos. Ito. Yan? Isang krus na kawayan? Ang pilak, bakal, bato, patpat, tingting, o kapirasong kawayang katulad nito ay hindi nagbabago ang kanyang bisa at kapangyarihan. Ang mga taong katulad ninyo na naniniwala sa lakas ng kadiliman ni minsan man ay hindi pa nagtagumpay sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kasaysayan ng daigdig ay marami ng sumuko. Sila ay pawang nabigo. At kayo'y nalalipit na rin. Namumuwi ka sa amin, ano? Muhit. Awa. Ako'y awang-awa sa inyo. Ang baitong hayop na ito, ha? Bin! Halos 2 buwan na tayong naglalakad sa kagubatan at kabundukan. Marami na tayong mga kasamang nangamatay. Sa gutom, uhaw, malarya, lintang bundok. Napakarami nang napita sa atin. Nagrereklamo ka ba sa iyong paglilingkod sa layunin? Hindi ba? Hindi lang. Ipagpaumanhin mo kung meron man ako nasabing hindi nararapat. Lan,
Buhat sa pool. Buhat ng aking natatandaan. Ikaw na ang aking iniibig. Nabubuhay lamang ako sa pag-asang darating din ang araw, ikaw ang aking magiging asawa. Ipinapakiusap ko sa iyo, Lan, na magpakasal na tayo pagdating natin sa atin nayon. Sinitibdib mo ba yung sinabi? Hindi ka ba nagbibiro? Pinakikiusapan mo kung pakasalan kita? Mamahalin mo mo ko habang buhay mo? Oo, Lan. At kung totoo man ang sinasabing mayroong pambuhay sa kabila ng kamatayan, asahan mong hanggang doon ay tataglayin kong pag-ibig at pagmamahal ko sa iyo. Ulol! Nakalimutan mo ba na ako isang kadre? Na ako'y walang karapatang bibig? Ngunit, Lan, ang bata sa iyong sinapupunan ay nalalaman kong anak ko. Walang isip na gago! Ang aking pag-ibig ay para sa lahat ng lalaki na nagdilingkod sa layunin. Kung ako'y tumatabi sa mga lalaki o sa iyo, yan ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa layunin. Kaya't ang aking magiging anak ay anak ng lahat, anak ng bayan, anak ng layunin. Lan, hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi totoo. Magpataran ako, Lan. Hindi mo anak, anak ng lahat. Bawiin mo na ang iyong sinasabi. Bawiin mo na. Lan, bawiin mo. Bawiin mo. Taksil! Makikita mo! Pagsisisihan mo ito, isinusumpa ko! Makararating to sa hukuman ng bayan! Hinihingi ko, Ginoong Pangulo, batuhin, pahirapan at ibilanggo ang taksil na ito! Dinaan mo sa lakas ang pagsira ng puri ng isang matapat na alagkat ng layunin. Ang matuwid na kapalaran ng tao ay ginuguhit ng paliko-liko ng Panginoon Diyos. Ngayon lamang kita naunawaan, kaibigan. Ang hatol ng hukuman at nais ng taong bayan ay ang banditong si Hay ay batuin at tatawang ang mabigat na gawain bilang isang bilanggo. Ano ang iyong masasabi upang itagsanggalang ang iyong sarili? Bagong layunin pala nila ay parang buhaya. Pinapatay ang sariling anak. Aeroplano ng kalamang! Magsitago kayo!
Lan. Lan. Hindi nagtagumpay ang kanilang layunin. Hindi naging bato ang aking puso. Ngayon ay makababalik na ako sa iyo. Tanggapin mo ako. Maawa ka sa akin. Huwag kang humingi ng awa sa akin, Lan. Sa kanya ka humingi ng awa at kapatawaran. Sila ay nagkaroon ng panghuling pagkakataong kumatok sa pintuan ng langit. Ina ng awa. Huwag mo po akong pabayaan. Huwag mo po akong pabayaan. Salamat po sa inyo, Panginoon ko. Ligtas ka kami sa init ng bagong impyerno. Ay! Vào cái điều cái cơ bên đây 20 độ. Còn lại đi. Nè rồi. Đây một thời chưa làm đó. Đúng rồi. Các bạn đi nước cứu hỏa. Bên trái nè. 22 trăm. Bên trái nè. 22 trăm. Bên trái nè. 22 trăm. Bên trái nè bên trái. 22 trăm. Krus na kawayan, gabay at timbulan ng pag-asa ng tao.